Okay, so I'm back again, guys. Arwich, hello! So, sa mga nakakalam dyan, so ito yung huli nating discussion for the trigonometric teaching is all about the synthetic. So, diniscuss ko na po yung remainder theorem nung nakaraang live streaming kanina, okay? Salamat sa pagtatap ng heart react, Arwich. Hoy, may nagsend ng ice cream! Sasayaw na ako, wait lang. Freeze, thank you po sa pag-send ng ice cream. Ice cream baby, ice cream baby, ice cream baby. Ice cream. Ice cream. Gusto ko na ice cream, gusto ko na ice cream. Charot. Yan na ba? So, ito yung discussion sa mga excited dyan. So, synthetic division. Okay, pakibasa na lang yung information about sa course ko. Ito na yun. Start na daw, okay? Ice cream, ice cream, ice cream. Synthetic division yan, ito yung pinakamadali. Manood na lang kayo. Okay, shoutout na natin yung nag-videos dyan. So, freeze, our reach. Jansky, start na. Jansky, alam mo na ba yung remainder theorem? So, panoorin mo na sa YouTube account ko, Start na daw. Try this out. Synthetic division po na tayo. Ito yung pinakamadali sa mga nagkakat dyan. Huwag na kayo mag-remainder theorem kasi nakakabalo pala yun kaya nakakantok. Miss Ira, hello. Mr. Enthusiast, hello. Dami nag-gym dyan, synthetic division. Tatapusin na natin to kasi bukas wala mo na ako magla-live stream kasi pahinga. Wala po, meron naman. Kaya lang, for the check-in lang po, death rocks. Mamaya natin malalaman yan na meron akong formula para malaman yung check-in nyo, para matamahan yung dividend. Okay? So, meron ako niyan. So, ganito, pag check-in ko nag-uusapan, ano pangalan nito? Dead Frog. Grabe naman yung username mo. Pero check-in lang to, Dead Frog Kapag natamaan pag check-in, ito yung formula niya. So check-in, for the check-in po yan, para matamaan yung dividend. Okay, so for the check-in, adjust natin yung camera para makita. Ako na nag-a-adjust. Pasensya na. Grabe naman yan. Usapang pag-ibig, mahina ako dyan. Bakit dead frog? May shoutout ka na yun? Paki-comment down below. Paki-comment down below. Pag wala pa, hanap ka na ng crush mo. Mayroon naman niya sa online. Uso kasi na yung mga dating app. Kaya gano'n. Kalo ko naman, checking. Hindi po, hindi naman ako economics. Grabe ka naman, dead frog. Naghahanap ako ng babae, kaya ganun. Chess. Hindi kasi ako, hindi kasi ako focus doon sa economics. Hindi naman kasi ako economics student. Micro, pag sinabi micro, maliit. Hindi lang alam ko, pasensya na. Ha. Matatawa ako dito. Grabe ka naman, Craig Bragg. Naghanap ako ng babae, kaya ganun. Hindi po, quantum physics. Quantum physics tayo. Ayoko. Dead frog, di ako interesado sa physics. Baka masakit lang sa uli yan, yung quantum physics. Ako po ay nasa bahay lang. Tambay lang po ako. Tinutulungan ko po yung nanay ko. Dati nagtatrabaho po ako sa online bilang encoder. Myrat. Interga, wala pa akong interga, walang pangalan kasi hanggang basic derivatives po ako. Hindi naman sa ayaw, kasi ang problema nga lang, walang pera, kaya gano'n. Fibonacci effect po. Thermodynamics yung pinakamahirap. Yung physics po yan
Pag Fibonacci effect, ang alam ko Fibonacci leapfrogs ganito. 1, 1, 2, 3, 5, 8, and so far, and so far. Kasi i-add lang naman eh. Si Fibonacci ang nag-invento to or si Fibonacci, okay? Hydrophysics, hindi kasi akong focus sa physics, pasensya na. Parang domain po. Domain. Okay po, sige po. Pero yung physics na pinag-uusapan, guys ha, wala pong alam dyan, kaya mahirap ang physics. Meron naman po yung pre-tuition sa PUP, kaya lang, ang patakaran sa PUP, kailangan, pag pumasok ka ulit sa PUP, kailangan yung private school, hindi na daw pwede pumasok ulit sa PUP. Kapag nakapasok ka na dati sa private school, yan ang patakaran niya. Yeah. Pag transfer, sige, tatanong ko na lang sa PUP. Ha. Working student, pwede naman. Kung kakayain ko yung katawan ko, si yung Marias. What is the square root of -1? Imaginary ang sagot, arak, ganito. So, square root of -1 daw. Ay ang sagot dyan or imaginary. Small letter I yan. Oh. Kapag ibayin na natin kasi square root of -1 will be the I, so small letter I. Paano po ang Boolean expression? Drew, kasi wala kasi alam sa Boolean expression. So, ang inahawak ang Boolean expression, yung mga IT student. Kasi logic lang naman kasi ang Boolean eh. Drew. Arak, kasi ang sagot, square root of -1 will be I na lang. Why maniwala ganito? So, square root of 4i, so square root of -4, so will be the 2i. Kasi bakit 2i? Kasi, square root of 4 will be positive -2. Positive negative i lang. Okay, so wala naman siya positive negative i kasi complex number ang tawag dun eh. Pag ganyan, 2i kasi square root of 4 will be 2, then yung -1, so will be i na lang, okay? Yung Boolean expression, hindi ko yung madidiscuss kasi ang nakakalam lang dyan yung mga IT student. Mga IT yan. Awa kasi IT eh, kasi logic kasi yung Boolean. Topologies, ayun yung pinakamahirap ng job, topologies. Hirap to basahin. Pian Van Truk. Thank you po, Arak. Palapakan natin siya. Topology, pero pang higher math kasi yan, topologies. Ito ang pinakamahirap sa mga subject yan for the BS Math, ang topology. Kasi pag topology pinag-uusapan, topology is the study of shape. Pero hindi ko alam ang topology kasi napapanood ko to sa YouTube. So ito example ng topologies. Bukod doon sa torus, kasi pag torus parang siyang donut shape. Hindi to donut ha. Baka isipin niyo donut to. Mali kayo. Sorry, ganun talaga ako mag-drawing. Isa pang donut point ka to. Ang tawag dyan, hindi ko yan donut. Torus ang tawag dyan. Torus. Okay? Sa topology, yes. Hindi kasi torus sa pinag-usap. Meron dyan yung loop. Parang ganun. I'm not quite sure kasi napanood ko na to sa YouTube eh. Ang tawag dyan, loop. Yan. Kasi pag loop, kasi nagkakaroon na siya ng dalawang butas like this. Ang pangit na sulat ko, kaya ayoko discussion yung topologies kasi para yan sa mga BS Math yun eh. Pinakamahirap niya sa subject nila for the BS Math is topology kasi study of shapes yan. Ang mas mahirap lang dyan, algebraic topology. Ito, algebraic topology. Shape kasi ang topology, pero meron pagka-algebraic po kasi ang discussion kasi more on halong letters at numbers kasi pag algebraic topologies. Yeah, pero mahirap yan. So ito yung sa pinaka-hardest na subject for the BS Math, guys.
yan ko. Kung naiintindihan mo yung Tagalog ko, okay lang. Pag hindi mo naiintindihan yung Tagalog ko, bahala ka na sa buhay mo, hindi ko yung English niya, kaya gano'n. Boolean expression, CPE. Opo. Ay palapakan natin si Gabriel Bonus. Dinaskas ko na po yung Fanbian Group. May pagkabit na bis yung username, ha. Si Yumanas, same lang tayo na magaling sa math, ay mahilig sa math, pero slide lang. Ano ba yan? Pinakamahirap na yan. So, I raised to power of 997. Medyo mahirap yan, ha? So, I raised to power of 997. Papatayin mo pa ako na ganito. J. Sige, ano natin. Kaya lang, hindi tayo matatapos yun. Pag I-square pinag-uusapan, pag I-square, I-square yan. Which is the square of I-square. Mahirap naman nito. Complex number kasi ang ganyan eh. Yan lang, mamaya natin babalikan yung I raised to power of 997. Ang hirap naman yan. J. Pero ang alam ko pag I-square, I times I will be the I square, di ba? Tama ba ako? So, I square times I square will be the I square. I times I will be the I square. Pero, pag problema nga natin yan, medyo mahirap lang siya pag ganyan. Mahirap lang tabuhin pag ganyan. Sige, search natin doon sa ano. Search natin sa Google. Para sakaling makakatulong J. Hirap naman tanong mo. Google natin para sigurado tayo. Complex number ang tawag niya pag siguro pag ano yan, imaginary ang tawag doon. Imaginary number kapag nasa discussion about sa complex number, okay? Hanapin natin yung question mo, napakahirap yan. I raised to power of 997. Ang hirap naman nun. Ano ba ang I square? Imaginary. Imaginary number. Search ko na. Para sigurado tayo. Ay, I square na. So, di ba ang I square is equal to? Pag I square is equal to negative 1. Di ba? Sige, ano natin, i-factor out natin. Tignan lang natin. Ang hirap. Hindi makita. Ito, di ba yung request mo? Ayan, di ba yung request mo? Napakahaba yan, oh. Wala naman nakalagay na I raised to the power of 997. Okay, madali lang pala to. Ay, di-divide lang naman. Alika rito, JDD. Ganito lang yan. Sa pag I raised to the power of 997, ito nakalagay sa Google. Ito. Gayain mo to. So, 10 divide 4 kasi may formula yan kaya ganun. Ganun talaga, na sumusunod din ako. Okay, tignan lang natin. So, 997 divided by 4. Sabi daw. So, mano-mano. So, 997 divided by 4. Hindi, anong remainder? Ang remainder nga will be the So,
ang maging sagot niya, base lang po sa Google, I raised to the power of 997 will be the I raised to the power of 1. Bakit? Kasi ito nakalagay. Ito nakalagay. Kapag nagdi-divide ka ng 997 divided by 4, so will be the 249 remainder 1. So ito yung sagot. So will be the I raised to the power of 1. Bilang sagot dyan. So, I raised to the power of 997 is equal to I raised to the power of 1. Yun lang. JDB, okay lang ba? Pag mali, ikaw na bahala dyan. Bahala ka na sa buhay mo. Ito yung nakalagay sa Google eh. So, tignan natin yung mga comment dyan, guys. Pathology. My name is Scorpion. Pathologist kasi hindi po siya math kasi isa ito sa pinakamahirap na subject for the medical student. Pathology. Hindi kasi ako science teacher eh. Pag pathology sa pinag-uusapan, isa ito sa mga pinakamahirap na subject for the medical student. Pathology. Ano ba pathology? Ano yan? Science yan eh. For the medical field po yan. My name is Scorpion. May math major ka? Hindi naman kasi ako nag-math major. So, pasahin na lang yung course ko. Ano pangalan nito? Natoy laging naglololo. So, BSI student po ako dati, second year, but nag-stop ako ng 2019. Okay? Drew, alam mo naman kapag IT ka is repair lang, kaya ganun. Egg yan! Grabe ka naman! Hindi po yung egg. Akala nila kasi yung drawing ko, ano pangalan nito, Remy? Akala ko kasi yung pag ganyan. Egg daw yan. Pero sa topologist, kasi ang topologist, ano yan, study of shapes yan. Akala nila, itlog lang to. Ang tawag dyan, akala nila, donut lang to. Taurus ang tawag dyan kapag nag-aaral kayo ng topologist. Kasi Taurus po yan. Taurus. Grabe ka naman, Remy. Egg na may hati. Pagpasensya mo yung drawing ko, ha? Ay, patay ka dyan ka, Engineer Kevin. Isa prank daw. Totoo po yan, sir. Lahat naman ng course, mahirap eh. Kaya ganun. Kala nyo na pag IT student kayo, repair lang. O, isa prank daw. Anong section, JJJ? O, shout out po kay Engineer Kevin. Engineer Kevin, yung pinapa-request, yung question nyo nung nakarang ng isang araw, pinost ko na po yun sa TikTok account ko. Nako, ang hirap-hirap pala sa una, pero gets ko naman po, sir. Mas daw, hindi yung mas. Grabe ka naman kayo. Pag in-stretch mo cylinder. Cylinder? Pwede rin. Try natin. Cylinder daw. Ganito ang cylinder, guys. May pagka 3D ang itsura niya. Okay, pagpasensya mo na yung drawing ko, ha? Di kasi ako magaling ng drawing. Cylinder ang tawag yan. Ang drawing ko. Ito, cylinder. Cylinder. Cylinder, yung sample, yung lata ng sardinas, cylinder din yun. Di ba? Tawag doon, di ba? Kasi, ipaka-geometric kasi ang tignan, kaya gano'n. Kasi nagkaroon siya ng 3D dimensional figure, kaya gano'n. Kasi yung sa mga optical illusion dyan, mag nakita mo yung buhay-buhay, isipin nyo parang kang binabasa mo yung isip nyo, naka 3D dimensional. Ano pinagkaiba yung bola doon sa piso? Bilog ba siya? Magkakapareho? Di ba hindi? Ito yung piso, guys. Piso. Pag-sensya ko niyo yung drawing ko, ito yung piso, ito yung bola. Ang bola kasi, hindi po yan circle. Isa siyang sphere kasi nagkaroon lang siya ng three-dimensional figure. Ang piso, hindi po yan sphere. Bilog po siya kasi, ano siya, 2D naman siya, 2D. Ito 3D. Okay? Itong circle na to kasi naka-plane yan. Ito, 3D po yan. Okay?
Yes po, Nix. Hindi. Yes po. So, may nag-donate sa akin ng white po si Ma'am Jessa. So, shout out po kay Ma'am Jessa. Siya yung po yung nag-donate, siya po yung bumili. Kaya gano'n. Hindi ko binili yan. Kung tatanungin mo yung presyo, hindi ko po alam yan. Si Ma'am Jessa tanungin nyo kung nandiyan pa siya sa comment. Grabe ka naman, Remy! Mas na may luwa. Pagpasensya mo yung drawing ko, ganun ko yung drawing ko. Sa next ano na lang po. Nagtuturo din ba kayo ng geometry? Sa next live streaming na lang po, Miar. Okay po, follow up natin si Miar. Pathology. Alam ko na yung pathology. Anong masasabi mo? So, thank you po, Ma'am Jessa. Kundi, kung wala po ikaw, kundi habang buhay ako nagiging, sobrang late kasi ng whiteboard. Kaya si Ma'am Jessa po nagpa-request or bumili. Kahit na hindi kasi ako mahilig mangyay kasi nahihiya lang ko. So, thank you po, Ma'am Jessa. Ang pakiramdam po kasi parang, nagkaroon kasi ako ng tears of joy. Parang akalain for that first time na, ayan, kahit na hindi ako mahilig mangyay. So, nakaka-thankful talaga. J. Tixerer. Bigyan kita ulit ng question. Nakalip po, yung L'Hopital rule, sa susunod na lang po, Engineer Kevin. Oh my God, papahirapan mo ako ni Engineer Kevin. Are you okay po ba kayo? Okay naman po, naing ko, kahit pagod lang. Brain. Boss, ba't di ka mag-tutor para may kita ka? Ang problema lang, cookie scream, kailangan licensed professional teacher ka. Hindi ka pwede magturo kapag hindi ka licensed. Baka mahuli ako. Dati nag-tutor din ako pero walang pumapansin sa akin kasi hindi kasi uso kayo ganun. Te, kaya mo pa ba? Kaya po, kayang-kaya kahit pinapawisan ako kasi ang init. Ang talas ng memorya niya, grabe. Di naman, MJ. Masipag lang ako magbasa. Pero yun sa lahat ng subject, ini-ignore ko na lang kasi di naman importante. De, charot lang. Try mo te, algebraic fraction with formula. Ha? Algebraic fraction with formula? Hindi ko po alam yung aya eh. Kaya sabi ko sa inyo, kung ano yung tinuro, ayun ang tinuro ko. Kapag hindi ko alam, hindi ko alam. Pwede paturo calculus, Kiosk Shop, meron po ako sa YouTube account ko, Meriam Flores, pumunta kayo doon. So, meron akong video about sa basic calculus. So, meron akong video about sa basic derivatives at si L'Hopital rule. Meron akong video dyan. Okay? Okay na po, Engineer Kevin, sa tinisagot. So, I reso para kung 997 BDI, reso po power of 9. Base lang po sa Google ha. Usgahan niyo kung nagkamali, kaya ganun. Ayun nakalagay ha. Sige po. Tama po ba sir? Ito yung sagot. I reso power of 1. Kasi ayun nakalagay sa Google eh. Wala na akong magagawa kasi first time eh. Mag-ask lang ako, graduate ka na? Hindi po ako graduate, oh. Ito nakalagay, oh. Pakibasa na lang, J. Nag-stop po ako ng 2019. Okay? Tamang-tama si Engineer Ford, yung exponent mo na 997, i-divide mo yan ng 4. Kasi sa I raised to the power of 4 is 1. Tama ba ako? Tama. Nakakaloka. Ba't ang tibay na math? Hindi ko po alam, letter J. Pag matibay ang math, marami kang alam, kaya ganun. Hindi ko po alam, yung algebraic fraction tapos may formula. Hindi ko po rin alam yan. Search natin mamaya. Hanap ka ng value na maka-divide sa 4. Opo, Engineer 4. Okay na po. Ha? Yung cycle lang yan. Okay. Yung cycle lang yan. Divide 4, hihihi. Huwag mo na i-google agad. Wala na tayong magagawa, Engineer Kevin.
May tutorial po ba? Ito na po yung CL. Ito po, nozzle. Ito yung nakalagay sa whiteboard. No, intindihin mo na lang. Tama. Ay lang. Nakita ko sinagot ni Matias. Matias ba yun? Sana magets mo at masolve mo mag-isa next time. Sige po, sir. Pa-practice ko na po yung next time, sir. Patay tayo dyan. Tatakot ako. Hindi niya, yan ba yun? Naalin? Naalin po? Wala kasi yung tanong mo. Hindi po ako graduate letter J. Ito yung information. May nagtatanong about sa course ko. Graph naman po sa math. Sige, example nga. Graph daw. Maraming graph yan. So, ito. Ito, linear equation. Linear equation. Linear straight line po yan. Ito, may parabola dyan. Ano pangalan nito? Basketball edit. Ito, ang parabola. Minsan upward, minsan downward. Kasi quadratic yan. Kasi tawag dyan parabola. Minsan pa nga pag graph about sa math, exponential din tawag dyan. Exponential. Parang ganito. Wala. Yun ang ambag ko. Kahit anong topics na question basta dun sa mga aware at alam mo, huwag ka magpaturo sa iba. Sige po, Engineer Kevin. Anong hardest subject mo po nyo nasa accountancy ka pa? Pinakamahirap miyar, lahat ng subject na hirapan din ako. Charot. Para sa akin, based on my observation, yung binaksakan ko, which is ang pinakamahirap ko para sa akin is yung law subject, which is business law 1, partnership and cooperation. Baksak ako nun, NYAR. Kaya mahirap talaga ang accounting. Kaya huwag niyo akong gagayain, mahirap po ang course ng accounting. Akala nila, madali ang course, kaya nascam po ako. Ouch! Hindi ko po alam, Engineer Kevin, kasi hirap na hirap din ako sa law subject. Hindi ko po masasagot yan, sir. Pag tinapos ko yung BSA, baka masasira talaga buhay ko, kaya charot. Bahala na po, sir. If hindi ako pinayagan ng professor ko na mag-shift ng course, baka tatapusin ko. If sakali lang. Hindi ko yung masasagot, Engineer Kevin. Pero love ko ang math. Ilang na. Hello po, if it's okay to ask us, bakit po kayo nag-stop? Kasi walang pera si ate. Tapos nagkasakit yung kapatid ko na sa abroad. Kasagsagan po ng pandemya, kaya ganun. Nakita ko naman yung favorite teacher ko. Yan. Gen X lang. Wala po ko anak, free siya earn. Gabi ka naman, single ako hanggang na yun. Ano daw? Ang escrow ba ay asset? Ano ba yung escrow, Mandy? Balikan na lang kita. So, i-discuss natin is all about the synthetic division. Ay, iyak na ako. Ano yung escrow? Mandy Dilpat. Ano po yung escrow? Wala akong alam dyan. Okay, so, layo natin yung camera. Wait lang. Sige, burahin ko muna to. Synthetic division muna tayo, guys. Hindi tayo matatapos ko. So, magbibigay ako ng sample. Synthetic division lang naman. Madali lang yan. So, ito question, guys. So,
paano to sinasagot? Gamit ang synthetic division. Sa mga nakakalam niya, comment down below guys. Ayan ako tong camera. Okay, synthetic division. So, quantity of 2x cubed plus 2x squared minus 6x minus 8 divided by quantity of x minus 2. Dali lang yan. Ay nako, lagot ka kay Engineer Kevin, Mandy. Yes, pero I'm not an accountant or a lawyer, so I could be wrong. Oh. Yes daw, pero hindi pa daw sigurado. Ano yung ano? Sabihin mo nga sa akin, Mandy, ano pa yung escrow? Ano yung escrow? Bakit naman, Prince? Huwag mo naman kami idami sa problema mo. Grabe ka naman. Huwag ka malungkot, Prince. Dapat happy lang po tayo. Baka may depression ka, Prince. Itawa na lang natin. Umiyak si Prince, ha? Wala ba ko natin? Anong sagot, guys? Anong sagot? Alam niyo, guys, tignan natin yung viewers. Makamate naman kasi. Mahina sa samat. Ayaw mo na. Manood ka na lang if ayaw mo. Nako, naka 1K na po ako. Sige, sige po. Mahaba-haba. O yun lang, mahaba-haba lang naman po. Pero mas mahaba-haba kasi ang long division. Pero yung synthetic, napakadali lang po yan, guys. MJ. Konti lang yung kapampangan ko, Prince. At alilang alam ko. Pero yung tatay ko, marunong po yung magkapampangan. Pero palaging busy, kaya ganon, Prince. Sige, wala pa sasagot dyan. Synthetic lang naman eh. 4-5 na, guys. So, wala na ba? So, ganito lang yan. Madali lang yan. So, ang gagawin, pag synthetic division, ang kukunin natin yung mga numerical coefficient natin. Puro numbers lang, ganito. Okay? Pero, before that, double check natin maigi mga value of dividend natin. Alas, kompleto naman siya. Okay naman siya, di ba? Lapitan natin yung camera. Ako nag-a-adjust kasi sobrang laki naman yung yung whiteboard, pero ang litang sulat kaya hindi nakikita. Okay, paano? Ganito yan. So, itong value of divisor natin, which is x minus 2. So, equate natin for the linear equation. Transpose to sa kabila, magiging x equal to positive 2. So, yung 2 magiging divisor na siya kasi ang target kasi sa synthetic, kukunin natin yung mga leading coefficient natin. Puro mga numbers lang, yun lang. Mahirap? Ba't mahirap na MJ? Manood ka na lang. Hindi po ako nagtapos ng course, so dyan, pakibasa na ng information, oh. Yan. Pakibasa na ng information. Sige po. Okay na ba? So, continue na natin. Madali lang yan, o ka ba, MJ? Synthetic division yan po kasi yung puro leading coefficient ng mga numbers. Okay? Yan katabi ng term natin. Ayan, leading coefficient. Mag-compute rin ako sa papel. Oh, nakita kita sa comment mo, ha? Yan, kita, ipim kita kasi busy ako eh. Mahaba talaga ang remainder theorem. Mag-synthetic division na lang kayo kasi mas madali. Ito yung pinakamadali sa lahat is synthetic division. Kasi, alam naman eh, puro numbers lang naman. Kaya gano'n. Pinakamadali lang po yan. Huwag na lang kayo mag-remainder theorem kasi nakakaloko yun. So again, paano? Ang sabi ng teacher, minsan ganito, kunwari lang,
Minsan ganito, depende sa teacher nyo. Minsan, kapag sa akin, base lang po sa Google 2, gawin natin yung leading coefficient natin, so which is 2, 1, negative 6, kailangan sumama na yung sign na to, which is negative. So negative 6, then negative 8. Yun lang. Madali lang yun. Okay, nako. Pero nag-stop ako dyan hanggang second year lang. 2 times square plus 5 times 4. Bagong tanong yas. 2,168? Sure ka ba? Ang bilis mo naman mag-compute. Teka lang, 2x squared. So, 2x squared hindi po ako nakapagtapos si R. Okay. Ang galing. Palapakan na. Teka. Munti ka na, Salamat po, Clyde. Tatapusin ko muna ito pag may pera ako. Yan. Sagot gelaw. Parang mali ka ata niya. Wait lang 2x squared daw. Ito, usapang synthetic yan, Jaden. Mamaya ka na, wait lang. So, ang gagawin natin dyan, sure ka ba sa sagot mo, Jadel? Tignan lang natin. So, ang gagawin lang natin dyan, kapag synthetic, kukunin natin yung leading coefficient natin. Yung mga numbers, diba? Ito yung 2, ito yung 1, kasi yung leading coefficient ng 1, di natin nakikita. So, isipin nyo, 1 na dito, okay? Then yung negative 6 at negative 8 na. So, ang gagawin, step 1, bring down 2. So, bring down 2. Then, multiply. So, 2 times 2 will be the 4. Then, 1 plus 4 will be 5. Plus yan Then, 5 times 2 will be 10. Then, negative 6 plus 10 will be the positive 4 or 4 na lang. Then, 4 times 2 will be 8. Negative 8 plus 8 will be 0. So, ito yung pinakadulo ang tawag dyan, remainder. Remainder. Okay? Ano to? 2,168, yan ang sulat ko. Ano gagawin ko dyan? Factor up ko pa? Wait lang po Wait lang, babalikan kita, MJ. Wait lang. So, ang gagawin natin dyan, di ba natapos na natin to? So, i-translate mo siya into the polynomial expression. Paano yun? So, ibig sabihin, itong pinakamataas, which is cube or 3. Isipin nyo, 3 minus 1. Okay, 3 minus 1. 3 minus 1, yung exponent natin, ng given, exponent ng given natin, which is 3 minus 1. So, will be 2. Paano? Isipin nyo, constant, linear term, quadratic term. Constant, x raised to the power of 1, and x squared. Sulat natin. 2x squared plus 5x raised to the power of 1 plus 4x to the power of 0. Para makita mo in the audience, para i-arrange lang naman, di ba? O, di pa tapos dyan, guys. 2, 4, 10, 8. Ha? 2, 4, 8, 10. Ano yan? 2, 4, 10, 8. Nako, natay tayo dyan, MJ. Double check natin maigi. 2 times 2, 4. 1 plus 4, 5. 5 times 2, 10. Negative 6. Negative 6 plus 10. Ang mas mahirap lang dyan, may negative. Dun sila nalilito sa mga student. Please careful po about sa negative side, okay?
Balikan kita MJ Bakit naging 4? Hindi po yan 10. So, negative 6 plus 10 so will be 4. 4 times 2, 8. Negative 8 plus 8 will be 0. Lang. So, gagawin natin dyan, bakit naging ganito? Kasi, ganito yan. Constant x raised to the power of 1, x squared. Okay. Kaya nilinaw ko to kasi kung marunong kayo mag-arrange, marunong kayo mag-arrange. Then, simplify. So, alam natin, kapag x raised to the power of 0 will be 1. Okay? So, simplify natin. So, 2x squared plus yung exponent natin, which is 1, ay hindi na ito sinusulat. So, magiging 5x plus 4 na lang. Kasi, automatic, 4 times 1 will be 4 na lang. So, ito na yung tamang sagot, guys. So, ganito, para sa dyan, 3 minus 1, ito yung 3, yung pinakamataas na exponent natin sa given na ito, babawas mo ng isa. O, ilan ang x natin? Isa, dalawa. So, dalawa. Diba? So, tingnan naman sa ito. Kung ayaw nyo maniwala, mag-checking kayo. So, 2x squared plus 5x plus 4 times the quantity of yung divisor. So, x minus 2. Ang sagot, so will be D. Kopyahin ko na lang kasi tinatamad ako. So, magiging 2x cubed distribute property lang Okay. Check natin maigit. Ayaw niyo maniwala. Simplify. Combine like terms. Bring down 2x cubed positive x squared minus 6x minus 8. Tignan natin yung dividend. So, alas tumama naman siya. So, ito yung tamang sagot. So, x squared plus 5x plus 4. Yun! Screenshot nyo na lang, guys. Wait lang, huwag ko muna to. Tignan natin mga comments. 4th year college na ako pero hirap ako sa math. Yan lang po dyan. Kailangan dapat natin gawin is tanggalin mo yung takot mo din. Practice hanggang magets mo. Okay? Doon talaga. Hindi naman lahat ang math ang kinakatakot natin. Pinakamahirap. Sa lahat ng challenge, pinakamahirap. Meron yan. Tama. MJ, ang galing talaga ni MJ. Diba? Practice kailangan, MJ. Guard ni Wa, meron na po ako do sa YouTube account. Rate ba? Presentation rate po? Parang wala pa. Meron akong video about sa percentage rate and percentage rate and nakalimutan ko na. Nasa triangle yan, kaya balik ako na lang. Pero yung presentation list, wala pa ako niyan kaya ganun. Wala? Ayun, naalala ko na, meron ako percentage base and rate sa video ko, sa YouTube account ko, Miriam Flores. Pero yung sinasabi mo, percentage and rate, wala pa ako niyan. Kaya next time na lang po i-discuss yan. Ano pangalan nito? Guard ni Juan. Wala pa ako niyan. Wow, polo clothes. Natuto na ako sa iyo, te. Palapakan natin si MJ, yung bait na bata. Anong MJ? Screenshot mo na lang. Screenshot mo na? Sige. Screenshot niyo mga sagot. Ilan ba? MJ, kung nanonood ka man. Okay, done na daw. Palapakan natin. MJ, makinig ka. Bakit nakalagay nito? Kasi
Yung 3, ito yung pinakamatas ng exponent natin sa given na to. So, 3, isipin mo, 3 minus 1 will be 2. Kasi, pag 2, nagkaroon tayo ng dalawang x. So, dalawang x yan, dalawang x, ito constant. Okay? Itindi mo na lang. Okay? Kung talaga marunong ka mag-arrange. Ito yung x squared, ito yung x to the 1 power, ito yung constant. Okay? Ganito. Ito yung constant, guys. Constant. Yan. Constant ko yan. Nako, ibang batas siya. Patay tayo dyan. Philippine Bill Act of 902 po. Wala po ko alam dyan. Di naman kasi ako political science eh. Guard ni Juan. Pasensya na. May application of polynomial function po ba kayo sa YouTube? Kimberly, wala pa akong ganyan sa video ko sa YouTube account ko. Wala pa Kimberly. Pero pumunta kayo doon sa YouTube account ko, Kimberly Miriam Flores. Okay? Okay na ba, guys? Screenshot nyo. Sige, burahin ko muna to. Tapos na natin to. So, another example tayo, guys. 419 na. Pwede po example kayo? Ano example? Kimberly. Wala pa rin Kimberly. Wala pa akong polynomial function doon sa YouTube account ko. Wala pa din ako ng ganyan. So, baka sa susunod na lang. What time po kayo mag-out? Ano po, MJ? Ilang sample na ba ako? Baka siguro mga 5 o'clock mag-out sana ako, MJ. Mga 5 po. Binary. Sample ng binary. Pero summary lang po, call 1010111000 kasi binary po yan. Yan lang, sample lang. Wala, yun ang ambag ko. Pasensya na pala. Pag binary pinag-usapan, dalawang number siya. So, 0 at 1 lang. Para sa mga IT student lang to. So, 101100. Wala, di ko na rin alam. Binary. Binary po talaga yan. Pero yung pinag-usapan yung binary to decimal, nakalimutan ko na kasi pinag-aralan namin yung sa mathematics sa modern way. Baka sa susunod na lang call. Okay? Another example tayo, guys. Teka lang. Ito, pinakamahirap to. So, x cube plus 5. 5x squared minus 4 quantity divided by x plus 3. Comment down below kung marunong kayo. I-recite ko na lang. Mamu, huwag mo sasabihin ng bobo ka sa math. Isipin niyo matalino ka sa math. So, ipagdasal kita, Mami, Dems, in the Jesus name, sana tumalino ka sa math. Dems name, in the Jesus name, pagbibigyan kita na sana tumalino ka sa math. Ang dapat mo lang gawin is practice po pag kailangan, Mami. At manood ka ng palagi sa YouTube about sa math tutorial. Ako rin, isali mo ko, te. Sige, ano ba sagot mo, MJ? Sige, upset kita. Sige, kunin mo na yung computation mo. Bubblegum, hello. Nakakatakam to, ah. Anong sagot, guys? Teka lang. Ay, oo. Kala ko naman mag-recitation ka.
pangalan ni Jesus, sana tumalino si MJ sa math. Yumuko ka, MJ, nanonood ka man. Yumuko ka, magdasal na kayo. Guys, si Kimberly, sana tumalino sa math in the Jesus name. Anchor units, in the Jesus name. Sana tumalino kayo sa math kung nanonood ka man, in the Jesus name. Amen. Magdasal kayo sa Panginoon. Magdasal kayo sa Panginoon, baka sakali bigyan kayo ng hiling nyo. Totoo po yan. Ano sagot dyan? Ewan ko, charot lang. Si God po nagsasandalan natin ng buhay natin, si God. Siya yung hawak ng mundo natin, kaya huwag niyong galitin ng Diyos. Hindi po pwede galitin niya kasi makakarma kayo. Kaya gano'n. Diyos yan eh. Siya yung pinaka-pinuno sa mundo natin. Hindi mo pa siya pwede sagot-sagutin yun. Kahit na kung anong gusto niyo mapupunta sa iyo, hindi lahat yung gano'n. Okay? So, ano bang sagot dyan? So, malalaman natin guys. Amen. Dinasal na kayo Thank you po na, miss. So, wala naman tong bayad sa pagiging tutorial ko, mami, kasi gusto ko lang makatulong para sa mga student na gusto talaga tumalino sa math. In the Jesus name, Mami James, sana tumalino ka sa math. In the Jesus name, magdasal ka sa Panginoon. Okay? Game na tayo. Paano ba? So, kunin na natin yung leading coefficient. Pero, may problema, guys. May kulang ang terms natin. Bakit wala ang x to the 1 power? Kailangan ang target niyong dividend is i-complete mo siya. From x cubed, x squared, lalagay natin ng plus 0, x to the raised to power of 1. So, maglalagay tayo ng paalala guys Ganito yan. Ito yung original na dividend. So, I make sure the x cubed plus 5x squared. Oops, make note na kung meron kayong colored pen like this, gawin nyo ito. So, maglalagay pa yan ng positive 0x. Bakit? Kasi kailangan kompleto ang value ng dividend natin kapag nagdi-divide kayo. Okay? So, pakala lang, ganyan minus 4. Yun lang. Ito yung magiging natin, kukunin natin yung synthetic division. Okay? So, tignan natin yung nakasulat doon So, paano? Ito. Equate the equation. So, which is the divisor? So, x plus 3 is equal to 0. Transpose sa kabila. Para maging negative. So, x equal to negative 3. So, dito ka, guys. Negative 3. Dito. So, kunin na natin yung leading coefficient natin, which is 1, 5, 0, and negative 4. Ay, di ko pwede pagdikit-dikit yan. Magmumukha lang siyang napakaganda ng value. So, kailangan may space siya. Pag nag-synthetic division kayo, huwag nyo kasi ipagdikit-dikit yung mga numbers siya. Kasi nagmumukha lang siyang bigger number. Hindi na po yung synthetic division. Remainder 14, ang galing. Tignan lang natin. Ang galing naman ma'am. Ang galing naman po ni Bubblegum. Palapakan natin siya. Sigarat ka na dito, Bubblegum. Huwag kang magpaliwanag. Mami, huwag mo sasabihin ng bobo ka. Kailangan take the note the practice ko talaga. Kailangan hanggang magets mo. At tanggalin mo yung takot mo kasi yun yung nakakakaba sa exam. Kaya gano'n. Ang galing! Teka lang. Ang galing naman ni Bubblegum! Guess na kita, Bubblegum. Huwag kang magpaliwanag. Wala. Okay, bastos yan Sige po, sige. Tignan natin yung sagot mo Double check natin. Jean, hello po, Jean. Sige po, kopyahin natin Tignan natin si Bubblegum. Kung tama yung sagot mo. So, 1, 5, 0, and negative 4. 4 po yan, negative 4 yan.
Then bring down 1. Ganun ang synthetic division. So, 1 times negative 3 will be negative 3. Kailangan isama mo yung negative sign. Pag mali, talaga mamamali sa bit nyo. Araw po to, guys. Tapos, 5 minus 3 will be the 2. 2 times negative 3, negative 6. 0 minus 6. Wala na yata. So, 0 minus negative 6. So, will be the negative 6. Bakit? Kasi 2 times negative 3 will be the negative 6. 0 minus negative 6 will be negative 6. Then, negative 6 times negative 3 will be the positive 18. Negative 4 plus 18 will be the positive 14. Galing naman ni Baberga. Nawala niya. So, gagawin natin dyan, i-focus na natin yung exponent, which is the highest exponent of 3. So, exponent minus 1. Ano yun? Ang exponent natin for the given, 3 minus 1, so will be the 2. So, constant, ito ang tawag dyan, remainder. Paalala lang, remainder to Remainder. Okay? Ito constant, x raised to the power of 1, x squared. So, 1 x squared plus 2 x raised to the power of 1 minus 6 raised to the power of 0, or in case, ganun lang. So, para makita nyo. Dapat naroon na kayo mag-arrange ng mga terms. So, simplify. So, x squared plus 2x minus 6 na lang. Kasi, paalala lang kapag x raised to the power of 0 will be d1. Paalala lang except 0 raised to the power of 0 will be the indeterminate o undefined na lang. Undefined. Kasi di naman yata kasiguraduhan ang sagot niya will be 0 raised to the power of 0, undefined lang ba yung sagot niya. Kaya pag 2025 raised to the power of 0, ba ang sagot? Nakasigurado tayo, okay? Bigay paalala lang isa. Okay, double check natin. Yan lang. So, ang tamang sagot, x squared plus 2x minus 6 plus, kasasabi ng math teacher, remainder 40. Yun lang. So, double check natin maigi kung ayaw maniwala. Okay. So, paano? Kailangan tumama to sa dividend. So, x squared plus 2x minus 6 quantity of x plus 3. So, ang sagot niya will be cancel out to kasi 0 yan. Magiging 18. Pero positive 14 niya, so plus 14. Magkasya sa board, so ito yung mag-isagot niya. Yan, dito. So, bakit x squared plus 5x squared minus 4. Minus 4 na. Yan, ito yung tamang sagot guys. Okay naman check. Diba?
Screenshot nyo guys. Tignan natin mga comments. Galing ni Bubblegum. O, tama si Bubblegum. Tama, tama. Oh. 94, goodbye po, may work na po ako. Sige. Paano po mag-answer ng fractional exponent? For example, 6 raised to power 1 half, please patulong. Sige, RJ, mamaya po. Itong question, di ba? 6 fractional exponent. So, 6 raised to power of 1 half. Dali lang naman yung fractional exponent. Okay, wait lang. Balikan kita, RJ. Nagets na daw. Galing-galing ni Anchor Units. Screenshot nyo, guys. Wait lang, screenshot nyo. Punta ka na sa harap, ate. Bubblegum, explain nyo po sa amin. Explain daw. Ano, Bubblegum? Problema, naka-ano na siya eh. Ayaw mag-guess, oh. Sige po, RJ, mamaya natin balikan to. Ito na, RJ, manood ka, ah. Fractional exponent ba? Sige, heart na hanap natin sa Google to. Hirap yung ginagawa mo, ah. Pag fractional exponent pinag-usapan, RJ, let's say square root of A. So, 1 and 2. Ang tawag dyan, fractional exponent. Kasi 1 half yan. And what if pag ganyan, di ba fractional exponent, ito yung given, di ba? Baka naman iisip mo, baka radical form yan, RJ. Fractional exponent ba? Ito fractional exponent, ito na yun. Kaya nga fractional exponent kasi ang exponent niya will be the fraction. Baka inaanap mo is the radical form. Kapag translate mo to, ito yung radical. For example, let's say, sabi mo, 6, 1 half. I-translate mo siya into the radical form. So, magiging ano na siya. So, 6 magiging ano na siya. So, square root of 1 into, or kaya, 6 na lang. Fractional exponent hinanap mo, di ba? Answer fractional exponent. Baka ito ni given. Kung tatanungin mo, ito na yun. Hanap natin sa Google, parang mahirap yan ang question mo. RG. 35, ah. RG. Wait lang, fractional exponent. RG, tutulungan kita. Ito na yung RG, oh. Ayan, ito yung sample yan, ha. Di ba yung question ito? 6 and 1 half. Yun yung sagot. Na hindi naman ang RG. Ito yung question, so 6 and 1 half. Oh. Pag 6 and 1 half, ito 6 and 1 half, dapat yung index which is 2, denominator, ganito, bigyan kita ng notes. Mag notes ka, RG. Ito yung paalala, ha. Pag ganyan, exponent. Ito, index. Ito, radical, value ng radical. Okay, naintindi mo na RJ. Manood ka. Hindi mo na lang, oh. Okay. Hindi mo na lang to, so. Okay,
Okay na tayo. RG, manood ka. Ito yung ginigiven din sa YouTube. Baka yung question mo kasi is fraction exponent. Fraction exponent ang hinahanap. Ito, given na yun. Baka namang radical form, pinatranslate yan, kaya ganyan. Isang example na lang, mga, let's say, 6, 2/3. Maybe yung fraction exponent yung given. So, radical form. So, 6, cube, pero 6/2. Pero, sisimplify mo pa yan. Magiging, na siya, 36. Yan lang. Pero hindi pa ako sigurado yan. Sige, balikan natin yung mga comments. 92 pala, 92. RJ, nakinig ka. Ito na, RJ, okay na ba? Pinasin na kita, RJ. Follow up kita. 4:38 na. Sige po, bubble gum. Sige, out ka na. Sige po, sige po. Yan, okay na. Tinanggal ko na po, tinanggal ko na. Ba't gumagana yung utak ko ng ganyan? Ewan ko lang po. The 0 minus 6 will be the negative 6. Opo, tama po yan. Backread natin. Ayan, lecture ka na, Grace. Pwede po paulit yung paano yung 6? 6. Aling 6 yan? Negative 6 yan. Ito, nilecture ka na nga, so negative 3 nyo, multiply mo. So, 2 times negative 3 will be the negative 6. Ay, mali, I trap 1/2 raised to 6. Opo, wait lang. Tama. Pag-subtract sa pag-difference ay tama. Mamaya, tatapusin ko muna to. Remainder na po siya kasi wala siyang variable. Tama, bubble gum. Tama siya. Remainder po yan kasi magkakasama, hindi yung mawawalang value ng remainder natin. Mamaya, tatapusin ko muna to. Sabi mo tatapusin. RG, pinasin na kita, RG. Ha? 5 minus negative 3. Hindi po yan magbabago na sign yan. Ganito yan, Bayan. Wala muna tayo magbabago na sign. Kapag nagbabago na sign, hindi na tayo nagkakaproblema dyan, Kashi Yogi. Ganito yan, So, bring down 1. So, 1 times negative 3, negative 3. Wala muna tayo mag-exchange sign, So, 5 minus 3 will be d2. Ilang? Ang magbabago ng sign will be the long division lang. Ano pangalan nito? Kashi Yogi. So, double check natin yan. Double check ko na. Umama naman siya. Huwag kayong magbabago ng sign kasi nakakalito yan. Need help? Hindi ko mag-gets concept ng identities. Friendship, kasi kailangan mag-search ka doon sa YouTube account. Ay, hanapin mo yung hexagonal trigonometric function. Ay, mali. Hexagonal shape trigonometric identities. Yan mo, aralin mo mabuti yun. Friendship, pumunta ka sa YouTube account, then search mo hexagonal shape trigonometric identities trick. Aralin nyo mabuti yan, Hindi mo pwedeng memorize yun. Tinanggal ko na po. Hey, you can use the proportion math next or some day. Next day na lang po.
next time na lang po yung proportion. Pero yung proportion, ganito. X over 2 is equal to 1/2. Proportion ang tawag dyan. So, cross multiply. Parang butterfly style. Magiging 2x equal 1. Divide boses by 2. Proportion tawag dyan kasi cross multiplication lang naman siya. Magiging manap na siya. Yun lang. Ano pa nga nito? Analbac. Kasi pag proportion, cross multiplication ng resulta dyan. Natanggal ko na po, Ugel. Ano eh, wala na tayo guys. Bubrahin ko muna to, RJ. RJ, kung nanonood ka man, screenshot nyo na lang guys. So, anong next natin? Uy, isa na lang. Isa na lang. Isang given na lang. Ano oras na? Uy, 1 hour 11 minutes. Okay, so last example muna tayo. Huling example or pangatlong example. Bakit naman yung ganun? Huwag naman sana. So, another example muna tayo. So, matatapos na natin yung synthetic division. Okay. RKR, hello po. Ang ganda ng profile picture niyo, pusa. Reynard, hello. So, lapit ang maning camera. So, last example. X to the 4th power plus 2x squared minus x plus 3 divided by x plus 1. Yun lang. Synthetic po yan guys. Synthetic yan. Maganda to. So, x to the 4th power plus 2x squared minus x plus 3 divided by x plus 1. Gamit ang synthetic division. Ito yung pinakamadali. Guys, kapag may negative, wala magaganap yung mga cheese design na doon tayo nalilito. Kung ano yung nakalagay, ay nisisimplify lang. Kapag nag-cheese design, kapag nasa long division tayo ng remainder theorem, pwede tayo mag-change the sign. Pero sa synthetic, wala magaganap yung cheese design. Doon kasi yung mga student na nahihirapan sila sa mga negative sign. Kaya be careful lang po sa negative, okay? Kailangan kalat niyo yung mga mata nyo. Ayan. 4:46 na guys. Ano sagot guys? Tapos na to. Thank you po. Salamat. Okay, paano natin sasagot to? Madali lang yan. Pero syempre, hindi yan basta-basta. Obserbahan mabuti. Kailangan yung value ng dividend natin, kailangan kumpleto siya. Ang problema, wala po tayo ng yung terms which is the x raised to the power of 1 or x lang. So, ay mali. I'm sorry. Nagkamali ako. Patawad po. Ano yung secret? Ang nawawala lang dyan yung x cube. Kailangan natin mailagay yung x cube para may kompleto natin yung value of dividend natin. Kailangan kompleto yung ang value ng dividend natin. Kung mali, mali na naman sagot nyo. So, kopya ko muna to right here. Ang nawawala, x cube. So, x to the 4th power of, I use the red whiteboard marker para paalala lang. Ang nawawala is x to the, ang nawawala x cube. So,
positive 0x cubed plus 2x squared minus x plus 3. Yan lang. So, ito yung magiging kukunin natin for the synthetic division, guys. Okay? Teka lang, wait lang. May sumagot na. Ang galing naman ni Gisha, palapakan natin. Hindi nga, Gisha, magkakyat ka, ikaw mag-explain. Guess ka, guess. Pag ganyan ang subject namin, parang nalulutang na ako. O yun lang, kasi dati, mahina ako sa math ng first year high school, minsan nalulutang din ako. So, pagdadasal kita, An. Makinig ka, An. In that Jesus name, sana mawawala yung lutang mo sa math. Alaman lang guys na sa Panginoon, sana mawala na yung takot mo sa math. Maging matalino ka sa math. In the Jesus name, dapat magaling ka sa math. In the Jesus name, amen. Okay. O sige po, sige siya. Kasi ingat ka po sa Ayaw ko po. Patayaw niyo. So, ingat ka po, G-Chef, sa pagbibiyahe. Di po kita mag-gets. O, sige. Ito, synthetic division po, guys. Ayun lang. Sa masakit sa usa mat. So, in the Jesus name, sana matalino ko sa mat. Anong pangalan nito? NCHR. Sige po, okay lang po, G-Chef. Sige, ingat po kayo doon sa biyahe. O, sige, next time na lang po, G-Chef. Tanungin kita, G-Shop, ano ka pa? Nag-aaral ka pa o nagtatrabaho na? Sige po, G-Shop. So, paano? So, kunin na natin yung numerical coefficient natin. Puro mga numbers na nakatabi ng terms natin. Yan ang synthetic division. Mag-divide ka lang, kaya lang, puro numbers lang, okay? So, paano? So, kunin na natin. So, kailangan itong divisor mo, kukunin na natin yung value of x natin. So, x plus 1 is equal to 0, transfer sa kabila, magiging x equal to negative 1. So, dito ang negative 1. Then, naggawa tayo ng ganyan, drawing like this. 1, huwag niyo ipagdikit, guys. 0, 2, negative 1. Be careful sa negative, kailangan magkakasama yan, kundi mali ang sagot nyo. Negative 1, then 3. Yan lang. So, pag synthetic division, guys, sa mga hindi nakikinig dyan, pupunin natin yung numerical coefficient natin or yung numbers na katabi nito. So, indivisible by 1 ang numerical coefficient. 1, 0, 2, negative 1, 3. Okay. So, bring down 1. 1 times negative 1, negative 1. Wala magaganap ng change ka sign kasi nagkakamali kayo. Okay. Kailangan need ko talaga yung sagot nyo. Double check nyo maigay. Kailangan tumama kayo sa value of dividend natin. Ito, kailangan tumama. Kung yan ba talaga ang sagot mo? Kung nagkamali ang sagot nyo, yan ang problema natin dyan. Mali talaga ang sagot nyo. Hirap yun lang. So, in the Jesus name, ipagdasal kita. Ang dapat mo lang gawin dyan is practice lang po talaga mag-compute hanggang mag-gets at manood ka lang ng sa YouTube channel, yung mga math tutorials. Ang dami nagpo-post dyan. At tanggal mo yung takot mo. Ni HC. Okay? Walang Jollibee, meron Jollibee. Bastos to Okay, thank you po. So, pagkatapos nun, walang magaganap na change na sign ha. So, 0 minus 1 will be negative 1. Multiply, so negative 1 times negative 1 will be the positive 1. In case 1 na lang. So, 2 plus 1 will be 3. 3 times negative 1 will be negative 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 3. 3 times negative 1 will
Negative 1 minus 3 will be negative 4. Bakit? Kasi para sa sign, copy yung sign, then add. So 1 plus 3 will be 4. Negative 4 times negative 1 will be positive 4. 3 plus 4 will be 7. Galing naman, Gish na! Okay. Just, sige po. Bastos. Ayan mo na yan, ayan mo na. Mapansin lang naman yun. Naghahanap na yung gulo. Ayan mo na. Dito na lang kayo makinig kasi sa mga basher. Masakit lang sa unang mga basher yun. So, tinapos ko na. So, ano ba ang pinaka-highest exponent doon sa given na to? Eto, di ba? Ito yung focus natin. So, maglalagay ko ng annotation, guys. Exponent ng given. Eto. Minus 1. So, 4 minus 1 will be 3. Ito, remainder. Remainder yung pinakadulo, remainder guys ha. Ito, constant. Constant. Yan, mamaya, paalala, constant to ha. So, di ba, 3 yan sagot. So, x to the 1 power, x squared, x cubed. X to the 1 power, x cubed. X to the 1 power, x squared, x cubed. So, 1x cubed. Kasi 4 minus 3, ito yung 4. Naka-is exponent. So, 4 minus 1 will be 3. Ito yung formula for the ganyan ha. So, natin na natin to. Minus 1 niya, minus. Pag ganyan, minus yan. Yan, naglalagay ko ng annotation para alam nyo. Minus 1 x squared plus 3 x raised to the power of 1 minus 4 raised to the power of 0. Take note kapag x raised to the power of 0 will be the 1. Okay? Then simplify. So, hindi na to sinusulat to kasi understood na siya. So, x raised to the power of 3 or x cubed minus x squared plus 3x minus 4. Kasi, pag x raised to the power of 0, automatic 1 niya. Then, multiply 4 times 1 will be 4 na. Okay? So, remainder, R, small letter R stands for remainder. So, 7. So, ito na yung tamang sagot, guys. Yan lang, tama si Gisha. Palapakan natin siya. Okay na ba guys? Screenshot nyo. Okay, sa mga nagche-checking diyan, ganito. So, quotient times divisor is equal to dividend plus remainder. Mapaalala lang checking ha. So, checking for the checking ang formula, quotient times, pag tuldok times yan, times divisor is equal to dividend plus remainder. Yun lang, guys. Double check nyo. Okay, sige po. 7x plus 1. Sige po, wait lang. X plus 1.
7x plus 1. 7x plus 1. Okay. Sabi daw 7x plus 1. Ito na po. Tama ba? X. Ito na, siya po. 7x plus 1. Tama ba? X cubed minus x squared plus 3x minus 4. Ano sunod? 7x plus 1? 7x. 7 over 7 over x plus 1. Tama ba ako? O, remainder po yun. So, paala na. Tignan na natin sa libro. Sabi ni G-Shop. Tama ba? Okay, tama. Para make sure po tayo, guys. Yan, okay. Depende po kay G-Shop. So, natapos na natin ng synthetic division. Yay! Ayan ka na naman, Bel. Okay po, paalala ko lang po hindi po ako galit, kaya gano'n. Gano'n talaga boses ko. So, Kimberly, so natatapos na yung video ko. O, tapos na po yung synthetic division. Paki-screenshot na lang, guys. Next day na lang po, Kimberly. Call up kita, Kimberly. Oy, baka sa sa next day po, Kimberly. So, follow up niyo ko doon sa TikTok account ko, Paano ko magkaka-DepEd? Hindi naman ako licensed professional teacher. CJ. Di naman, Bel. Ganun talaga boses ko. Ganda naman. Pag gininahan ko kasi wala kasi narinig, Bel. Grabe ka naman, Bel. Kimberly, sa next day na lang po, Kimberly, ha? Screenshot na lang po yun na nakalagay sa whiteboard, guys. Hoy, huwag kayong mag-aaway. Walang kinalaman dyan si Per Perez. Ano po, Kimberly, baka sa susunod, ano masusunod ko? Nag-iisip-sip din ako. Basic calculus po sa susunod sa next day, Kimberly. Bahala na po. Baka hindi sa basic calculus. Baka naman sa, like about sa example na, alam ko na, basic math book sa next day, Kimberly. Ha? So, sa basic math sa next day, ang topic po na natin sa next day is PEMDAS or yung divisible rule. Sa next day, Kimberly, natural voice ni ma'am. Ako alam, galit daw ako. Kaya mo na iyaw, mo na siyang pansinin. Recess na. Ayun lang. Kimberly, pumunta ka na sa YouTube account ko, sa YouTube. Kimberly. So, i-search mo application na polynomial function. Wala akong video dyan, Kimberly. Yun lang. Meron silang Tagalog version yan. Hanapin mo na lang. Next slide po, Kimberly. Huwag na mag-away, sabi ni G-Shop. Addition po. My God, addition. Sige, thank you. Addition lang. 1 plus 1, 2. Kaya nga addition ang pangalan nito. Jers, addition po. Kasi pag addition, pinag-uusapan sa Tagalog is dagdag. Lang yun. Kaya mo na pansinin niya si Bel. Okay, so natapos na natin yung live streaming. I hope na magpapahinga mo na ako. So, screenshot niyo na. So, thank you po sa
susubaybay ng live ko at lalo na sa pagtatap ng heart react, i-take ko po. Then yung sa viewers natin, nako, 2K na. Okay na sa akin daw. Sa palapakan natin nanonood nasa 2K na. Yaman na, Bel. Yun naman to. Then yung mga heart, yung mga basher, we love you na lang. So, muli, mag-out na ako. I'm sure na mag-edit pa ako ng YouTube account ko. So, ida-download ko po yan sa TikTok, then ida-download ko dun sa YouTube. Okay? Yaman na, Iya. Huwag mo na ayawan yan. Yaman natin si si Bel. Nako. Huwag na kayo mag-away dyan. Bawal-bawal yung mga bully-bully dito. Ganito, kasi nga si Bel talaga, daging laro akong galit. Ganito talaga yung boses ko, ayaw mo na. Alam mo to. Ganyan mo naman, Bel. Sige, magpapahinga mo na ako Okay. So, see you on the next day in a live streaming tutorial. I hope na sana may matutunan kayo. Okay. Okay, so sa next day about sa mga basic math, ang pag-aaralan natin sa susunod is mga divisibility rule and order of operation. Sige po, matatapos na po ako Matatapos na ako, walang pangalan. Kaya ko nag-mute. Kaya mo na yung bell na yun. Okay, so bye-bye na guys. Magdadulot pa ako ng dulot. Ingat kayo at mag-aaral na mabuti. So, see you on the next day for the basic math. Okay, so bye-bye sa inyo lahat at magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye! Bye-bye! Ingat kayo.